Good day. Let us discuss St. Thomas of Aquinas' 5 ways to prove God's existence. So itong book ni Aquinas na Summa Theologia, isa sa pinakayaman ng Christianity, no? The way we measure morality, understand the nature of our soul, immortality of our soul, idea of angel, heaven, even God's existence, ay sinulat niya dito sa libro. So ganito karami yung librong nailathala niya. Itong 5 ways to prove God existence, nakasentro siya scientifically, no? Kasi para kay Aquinas, if you ask somebody else, why do you believe in God? Sabi ng religion, sabi ng Catholic, sabi ni pastor sa born again, sabi ni ganito sa iglesia, sabi ni nanay, sabi ni tatay, it is pointless, no? Kasi pag tinanong mo, bakit sabi ng nanay mo, magkakameron ng infinite regress of justification. And in philosophy, it is a big crime to tell, hindi ko alam, no? Kasi it's senseless, no? Dahil hindi natin matukoy yung root cause, no, or yung focal point, no, or yung pinagmulan. Kaya ito si Aquinas, sinubukan niyang i-define, i-defense, no, or i-present yung natura ng Diyos sa 5 pamamaraan. So ito nga yung God is the prime mover, God is the causer, no? God is the necessary being, God is the perfect being, and God is the intelligent designer. Yung first 4, from prime mover to perfect being, ito yung cosmological argument ni Aquinas, meaning based on cosmos, no? Scientific origin, primary substance, no? Yung ating nase-sense na bagay, no? Wherein ito naman 5th way, ito naman yung teleological argument from the word telus, no? Consequence, end process or purpose, yung endpoint, nakita, and then it reveals someone kung bakit mayroong ganoon tayong nakikita. So let's proceed with first way. God is the prime mover. From the word prime mover, ang sabi ni Aquinas, lahat ng bagay daw sa mundo ay kumikilos, no? Even ang lapis natin, no, nakalagay sa lamesa, yan ay kumikilos time and space. Paano? Kahit yan ay nakasteady dyan, as time goes by, unti-unti siya nag-fade, no? Nawawala yung kanyang value, nasisira, no? And then itong object na to na kumikilos ay merong isang being or bagay na nagpapakilos. Kapag tinrace daw natin yung sino or ano yung nagpapakilos sa bagay na yon at tinrace natin yung another na pinagmumulaan nun, hindi daw natin maaari i-claim na walang katapusan yung pinagmumulaan ng pagkilos ng bagay na yon. Kailangan daw mayroong pinagmumulaan lahat ng bagay na gumagalaw sa mundo at ito yung endpoint, siya yung pinagmumulan, siya yung tagapagkilos kung saan sabi ni Aquinas, itself unmoved, siya si God. So ibig sabihin, pag siya'y kumikilos at kung sino nagpapakilos sa kanya, hindi pa siya si God. Kailangan siya mismo yung pinagmumulan ng kilos ng lahat ng bagay sa mundo. So for example, ginamit natin domino effect. Kaya yung domino natumba hanggang sa dulo kasi merong agent, no? Siya yung unang nagpakilos, no? Yung tayo. And then sino nagpakilos sa atin hanggang sa mag-infinite regress of justification. To cut that infinite regress of justification, meron dapat nagpapagalaw or pinagmumulan ng lahat ng pag-iral or pagkilos sa mundo. And that is God. Sa second way, God is the causer. So dito naman ay tinrace yung line back, no?
cause and effect. So sabi ni Aquinas, lahat daw ng bagay sa mundo ay cause, no? Sanhi. And then nakikita natin effect, and then meron siyang sanhi, and then yung sanhi na yan may effect ulit. Hindi maaari na meron ng infinite regress of causes. Kailangan tapusin kung saan nagmumula yung cause lahat ng bagay sa mundo, no? At itong pinagmumulaan ng cause itself or himself and cause, yun yung Diyos, no? Kasi siya na yung pinagmulan ng lahat ng causes. Sa third way naman, God is necessary being. So to compare it, merong necessary and merong contingent. Ang contingent could not have exist. Accidentally, optional. Ang puno na ito, possible, wala rin naman siya, tutuloy ang mundo, iiral ang mundo. Ang lapis, pwede naman siyang hindi na-imbento, iikot ang mundo. And then sabi nga ng mga scientists, by accident, tayo ay nabuo sa mundo dahil nga sa egg and sperm. And then possibly, kung hindi yung sperm na yung nag-unite, hindi tayo mabubuo. So tayo accidental no, or contingent, sabi ng science. And then sabi ni Aquinas, kung meron mga contingent being, optional, or could not have exist but the world will exist, merong kailangang necessary being, badly needed, always will exist. Dahil sa kanya, nagbumula ang lahat ng bagay. Kung wala siya, wala lahat. So necessary or kailangan siyang mag-exist. Kaya ito daw, to cut this contingency things na itong contingent na to, cause to na another contingent, to cut that infinite regress of contingency, kailangan merong necessary being. At ang pinaniniwalaan ni Aquinas na itong badly needed always will exist ay si God. Ito namang fourth way ay God is the perfect being, no? So we can use measuring stick, no? Bad, good, small, large, white, black, no? We understand na mayroong degrees, no? Dahil meron tayong mini-measure. We understand na pag 95 mataas siya, pero ang pinakamataas 98 to 100, no? Alam natin na mayroong ang C ay may grade, no? Meron siyang equivalency, pero ang A ang pinakamataas. So ganun din daw sa creation, no? So lahat ng bagay sa mundo ay may degrees, no? And then itong degrees na to, may endpoint. Siya yung pinakarurok nung perfection na yon, no? At kung sino ito na pinakarurok ng perfection, na pinagbumulan ng lahat, na siya ang pinagmumulan ng measurement, ng perfection, ng pinnacle, ang summit, siya yung Diyos, no? Itong fifth way, God is the intelligent designer, no? Kung merong watch, watchmaker, no? So lahat ng bagay sa mundo ay may creators. At ang creators na yon ay merong another creator, no? So hindi pwedeng merong infinite regress of justification ng creators. Ang mga creators na to ay merong pinagmumulang tagapaglikha. At itong tagapaglikhang ito ay walang ibang naglikha sa kanya kundi dahil siya mismo yung naglikha ng lahat ng nilikha, no? So itong matalinong designer na to, ito si God.